Umaga pa lamang, isang manipis na ulap-usok pa ang bumabalot sa maliit na bayan ng Tanay sa Rizal. Hindi pa gaanong siksikan ang mga eskinita sa palengke, ngunit ang mga tinig ng mga tindero at tindera ay nagsisimula ng magsagutan. May nag-aayos ng mga gulay, may tumatawag ng mga suki, at mayroon ding nagbubukas pa lang ng kanilang pwesto habang humihigop ng mainit na kapeng barako. Sa dulo ng palengke, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad, bitbit ang isang bayong nayari sa pandan. Ang pangalan niya ay Elpidia, o Lola Pidi para sa mga nakakakilala sa kanya. 74 na taong gulang na. Hukot na ang kanyang likod at puti na ang lahat ng hibla ng kanyang buhok. Ngunit sa kanyang mukha, naroon pa rin ang katatagan ng isang babaeng ginugol ang buong buhay sa pagtatrabaho mula umaga hanggang umaga. Ngayong araw, tulad ng dati, balak niyang ibenta ang mga dahon ng kamote at ilang tali ng sitaw mula sa kanyang maliit na bakuran. Si Lola Pidi ay isang pamilyar na mukha sa palengke. Tinatawag siyang Kiinay Piditi ng karamihan sa mga nagtitinda roon. Simple lang ang kanyang pamumuhay. Nakatira siya kasama ang kanyang nag-iisang apo, isang binatang bihirang makita sa kanilang barangay dahil palipat-lipat ito ng trabaho. Ngunit alam ng lahat na ang apong iyon ay lubos ang paggalang at pagmamahal sa kanya. Subalit sa araw na iyon, may isang pangyayaring magaganap bago pa man makauwi ang kanyang apo. Isang checkpoint ang isinasagawa malapit sa bungad ng palengke, pinamumunuan ng isang batang pulis na nagngangalang Police Corporal John Vargas, o D. Sonny, para sa mga kasamahan niya. 28 taong gulang pa lamang siya, sariwa pa ang itsura, makisig, ngunit malayo sa pagiging mabuti ang kanyang pag-ugali. Si Sonny ay bagong lipat lamang mula sa isang malaking syudad sa Metro Manila, patungo sa Rizal, matapos makatanggap ng matinding sermon mula sa kanyang superior dahil sa kawalan ng disiplina at sa kanyang aroganting pamamalakad. Ang paglipat na iyon ay dapat sana ay maging isang pagkakataon para sa kanya upang magbago. Ngunit si Sonny, na pakiramdam ay mas mataas kaysa sa mga pulis probinsya, ay dumating na may mas matinding kayabangan at pagkasuplado. Hoy! Bakit ka pumapasok ng palengke gamit ang motor mo? Pampublikong daan to, hindi paradahan, sigaw niya sa isang ale na halatang nataranta. Nasaan ang lisensya mo? Nagsimulang magbulungan ang ilang mga tindera. May umiiling, may tumitingin ng masama. Nako, ang sungit naman ng pulis na iyan, bulong ng isang lalaking nagtitinda ng saging. Sa gitna ng kaguluhan, tinapik ni Aling Rina ang balikat ng kanyang katabing tindera at bumulong, kakalipat lang niya noong isang linggo. Kung umasta, akala mo manghuli ng pinakamatinding kriminal. Tila nasiyahan si Sonny sa sitwasyon. Bawat taong sa tingin niya ay may mali, sinisigawan niya. Bawat sumusubok magpaliwanag, pinuputol niya ang sasabihin. Kahit ang mga tindero na may permit na ipasok ang kanilang motor sa loob ng palengke, ay pinipilit niyang patigilin ng matagal. Hanggang sa mag-cruise ang landas ng 2 taong hindi dapat nagtagpo. Si Lola Pidi, nakararating lang galing sa sinakyang jeep, ay nagbabalak tumawid papasok sa palengke. Mabagal ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Wala siyang balak makialam sa checkpoint. Gusto niya lamang dumaan. Ngunit dahil ang kanyang daraanan ay bahagyang malapit sa kinatatayuan ni Sonny, ang pulis na puno ng ego ay agad na nagsalita. Hoy, Lola! Dito ang daan. Hindi mo ba nakikita na may checkpoint? Huminto si Lola Pidi, hinigpitan ang hawak sa kanyang bayong. Ay, pasensya na, iho. Dadaan lang ako papuntang palengke. Magtitinda lang. Suminghal si Sonny sa inis. Doon ka sa kabila dumaan. Huwag kang istorbo sa trabaho namin. Ngunit ang tinuturong daan ni Sonny ay ang malaking kalsada na matao at kailangan pang umikot ng malayo. Para sa isang matandang tulad ni Lola Pidi, masyadong mabigat ang daang iyon. Paumanhin, iho. Mas malapit kasi rito. Matanda na si ako. Inikot ni Sonny ang kanyang mga mata. Lola, wag nang makulit. Sinabi kong doon ka dumaan. Nagsimula nang mapansin ng mga tindera ang namumuong tensyon. Hindi maganda ang kanilang kutob. Ngunit si Lola Pidi, na gusto lamang talagang makatawid, ay muling sinubukang humakbang ng marahan. Sa kasamaang palad, ang maliit na hakbang na iyon ay itinuring na pagsuway ni Sonny.
Ang maliit na apoy ay biglang lumaki. Sa isang magaspang na kilos, hinawakan ni Sonny ang balikat ni Lola PD. Hoy! Sinabi kong huwag dumaan dito. Hindi gaanong malakas ang tulak para sa isang normal na tao, ngunit para sa matandang babae, para iyong isang malakas na dago. Nawala ng balanse ang katawan ni Lola PD, nang hina ang kanyang mga binti, at muntik na siyang matumba, ngunit nagawa niyang manatiling nakatayo, habang mahigpit na hawak ang kanyang bayo. Diyos ko, iho, dahan-dahan. Dadaan lang ako. Nagsimula nang magreklamo ang mga tindera. Ano ba iyang pulis na iyan? Pati matanda pinapatulan? Bastusan. Nakakahiya sa uniforme niya. Ngunit naramdaman ni Sonny na sinusubok ang kanyang otoridad, kaya lalo siyang nagalit. Ikaw na matanda ka, ang kulit mo. Checkpoint to, naiintindihan mo ba? Sa hindi makontrol na emosyon, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang bayong nadala ni Lola PD. Kalabog. Nagsabog sa lupa ang mga gulay. Tumilapon ang mga dahon ng kamote, gumulong sa kalsada ang mga sili, at nabasag ang mga maliit na supot na naglalaman ng iba pang paninda ng tumama sa semento. At ang pinakamasakit sa lahat, bahagyang tumama ang paa ni Sonny sa tuhod ni Lola PD, dahilan upang ang matanda ay bumagsak. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng bangketa. Agad na umagos ang dugo mula sa kanyang sentido. Natahimik ang buong palengke. May nagtakip ng bibig, may biglang sumigaw, Diyos ko po, dumudugo si Lola. Hoy, pulis, sobra ka na. Bakit mo sinipa ang matanda? Umatras si Sonny ng isang hakbang. Mukha siyang nagulat, ngunit dahil sa kanyang pride, sinubukan niyang manatiling matigas. Hindi ko kasalanan iyan. Siya ang makulit. Ngunit lalong umingay ang mga tao. May isang nagsimulang mag-video at sinundan pa ito ng iba. Nanginginig na sinubukan ni Lola PD na bumangon, ngunit nanghihina siya. Agad siyang nilapitan ng mga tindera. Inay PD. Inay. Tulungan ko po kayo. Nako, may sugat ang sentido niya. Bigyan niyo ng panyo. Isang matandang lalaki, si Mang Cardo, ang humarang kay Sonny. Mister, pulis ka ba talaga? Bakit ganyan ka? Matanda yan, wala ka bang puso? Tumingin ng masama si Sonny. Huwag kang makialam dito, tay. Nagtatrabaho ako. Trabaho mo ang manakit ng matanda? Lalong nagalit ang mga tao. Nagsimulang mataranta si Sonny, ngunit nanatiling mayabang. Sino ang nagbi-video dyan? Burahin niyo yan ngayon din, T. Huwag mong hawakan ang cellphone ko, sigaw ng isang binatang tindero. Ebidensya to na sinipa mo si Lola. Lalong lumala ang sitwasyon, lalong dumami ang mga tao. Nagsimulang umatras si Sonny, puno ng takot. Si Lola PD, na nakaupo pa rin sa sahig habang nagsisimulang matuyo ang dugo sa kanyang sentido, ay mahinang nagsalita, mga iho, wag na kayong mag-away. Ayos lang ako. Medyo nahilo lang. Pumikit siya. Hindi na regular ang kanyang paghinga. Ilang mga ina ang nagsimulang umiyak. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng pulis? Diyos ko, napakawalang awa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, walang sinuman ang nakapansin sa isang mahalagang bagay. May isang tao na nakatanggap na ng balita at nagmamadali ng bumalik sa bayan. Isang taong hindi nila inaasahan. Sa maliit na bahay sa gilid ng isang baryo, biglang nag-vibrate ang lumang kipad na telepono ni Lola PD na naiwan sa mesa. Isang tawag ang pumasok ngunit hindi nasagot. Ilang sandali pa, isang notifikasyon mula sa Facebook Messenger group chat ng kanilang barangay ang tumunog. Si Lola PD, sinipa ng pulis sa palengke. Grabe ang lagay. Viral na ang video. Ang telepono ay nakapatong sa tabi ng isang platong mailamang lumamig na turon. At hindi kalayuan doon, may isang malaking maleta na nakahanda na mula pa noong isang linggo. Ang may-ari ng maleta ay kararating lang mula sa ibang probinsya. Kabababa niya lang mula sa bus sa terminal, suot ang isang itim na jacket na medyo kupas, medyo mahaba ang buhok, at may matigas na tingin na puno ng kalamigan. Siya si Arturo de la Cruz, ang nag-iisang apo ni Lola PD, isang binatang 26 na taong gulang na matagal nang nagtatrabaho sa malayo at bihirang umuwi. Nang makita niya ang mensahe, agad siyang napahinto sa paglalakad.
Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi gulat. Hindi lungkot. Kundi lamig. Isang nakakakilabot na lamig. Binasa niya ang mensahe ng 2 beses bago buksan ang video na ipinadala ng isang kapitbahay. Nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Sino ang naglakas loob na saktan si Lola? Si Arturo o Art para sa mga kaibigan ay hindi isang ordinaryong binata. Iyon ang alam ng mga taga-nayon. At iyon din ang dahilan kung bakit sigurado silang may isang taong kailangang managot para sa lahat ng ito. At sa araw na iyon, ang swerte ay hindi para kay Corporal Sonny Vargas. Nagsimula ng dumilim nang ang palengke ng Tanay ay maingay pa rin sa pag-uusap tungkol sa nangyari kaninang umaga. Ang video ng batang pulis na sumipa kay Lola PD ay kumalat na kung saan-saan. Mula sa messenger group chat ng mga kapitbahay, sa mga tindera, hanggang sa mga lokal na social media page. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na ambulansya mula sa Rural Health Unit ang sumundo kay Lola PD. Sumama ang ilang tindera, mabigat ang kanilang mga dibdib. Samantala, si Corporal Sonny Vargas ay kinuha na ng ilang kapwa pulis na bigla ang tinawag mula sa istasyon. Kahit sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, nilamon ng galit ng mga tao ang kanyang boses. Ngunit ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Dumating si Art sa palengke na nagbago na ang itsura, hindi nagtagal matapos umalis ang ambulansya. Isang binata na nakaitim na jacket ang lumitaw sa bungad ng palengke. Matatag ang kanyang mga hakbang, diretso ang kanyang mga balikat, at tiningnan niya ang bawat sulok ng lugar. Siya si Arturo de la Cruz, ang apo ni Lola PD. Agad siyang nakilala ng mga tindera. Art, nakauwi ka na pala, iho, tanong ni Mang Cardo, bakas pa rin ang galit sa kanyang mukha. Yumuko ng bahagya si Art bilang paggalang. Opo, Mang Cardo. Nakita ko po ang video. Kamusta po ang lagay ni Lola? Sumagot si Aling Rina, mabigat ang boses. Malubha ang sugat sa sentido niya, iho. Dinala na siya ng ambulansya. Nako, napakasama ng pulis na iyon. Kinuyom ni Art ang kanyang mga kamao. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil napakalaki na ng kanyang galit na kung magsasalita siya, baka sumabog ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim at mahinang nagtanong, nasaan na po ang pulis ngayon? Nagkatinginan ang ilang tindera, tila nag-aalangang sumagot. Sa huli, si Mang Cardo ang nagsalita. Dinala na sa istasyon. Iimbestigahan daw. Pero alam mo naman, kapag pulis ang nagkasala, mahirap yan. Dahan-dahang tumango si Art, walang emosyon. Alam ko po, Tay. Kaya pupuntahan ko siya doon. Kumunot ang noo ng ilang tindera. Art, huwag kang padalos-dalos. Mag-isa ka lang. Maraming pulis doon, pigil ni Aling Rina. Ngunit pumiti lamang ng bahagya si Art, isang pilit na ngiti na tila isang banta para sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Makikipag-usap lang po ako, Aling Rina. Tinapik ni Art ang kanyang balikat, isang senyales na pinapahalagahan niya ang pag-aalala nito, ngunit hindi siya mapipigilan. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad patungo sa istasyon ng pulis, may daladalang aura na nagpakilabot sa mga tindera. Tila ngayon lang nila napagtanto na ito ang apong sinasabing hindi pala salita, ngunit hindi rin basta-basta. 15 minuto lamang ang paglalakad papunta sa istasyon ng pulis. Hindi sumakay ng tricycle si Art, hindi nakisabay sa kahit anong sasakyan. Gusto niyang dumating na kalmado ang isip, kahit na ang puso niya ay parang nagbabagang uling. Sa loob ng istasyon, magulo ang sitwasyon. Mukhang natataranta ang mga opisyal dahil sa viral video na nagsisimula ng mapansin ng media. Si Police Captain Reyes, ang hepe ng istasyon, ay pinapagalitan si Sonny na nanginginig na nakaupo sa isang silya. Ano ba naman to, Vargas? Kakalipat mo lang, gumawa ka na agad ng ganitong problema. Viral na to. Viral. Nakatungo si Sonny, maputla ang mukha. Sir. Makulit po kasi siya, sir. Matandang babae yon. Pulis ka, hindi ka siga sa kanto. Biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng istasyon. Napalingon ang lahat. Nakatayo si Art sa may pintuan. Walang ekspresyon.
Para sa mga pulis doon, ang aura ng binatang ito ay hindi ordinaryo. Matigas ang kanyang titig, matatag ang kanyang tindig, at may isang malamig na otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Lumapit si Captain Reyes. Opo, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Inilabas ni Art ang kanyang AE mula sa pitaka. Ako po si Arturo de la Cruz, apo ng biktima kaninang umaga. Natahimik ang buong kwarto. Nanigas si Sonny sa kanyang kinaupuan. Lumunok ng laway ang hepe. De la Cruz, nakikiramay kami. Ang lola ninyo ay inoobserbahan na sa health center. Alam ko po, putol ni Art ng magalang ngunit may diin. Pero bago ako pumunta doon, gusto kong makausap ang pulis na sumipa sa lola ko. Agad na namutla si Sonny. Nagkatinginan ang ibang mga pulis. Mahina ang pagkakasabi ni Art sa mga salita, ngunit para iyong martilyong bumagsak sa sahig. Sinubukang pumagitna ng hepe. De la Cruz, pakalma muna tayo. Pinoproseso na namin ang kaso. Nakaditain na pansamantala ang pulis na sangkot. Mabuti po, maikling sagot ni Art. Dahil gusto ko siyang makausap ngayon na. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Tiningnan ng hepe si Sonny pagkatapos ay muling tumingin kay Art. Nakita niya ang psikolohikal na katatagan ng binata, kaya maingat siyang nagtanong, De la Cruz, kung maaari kong malaman, ano po ba ang trabaho ninyo? Tumahimik sandali si Art bago sumagot ng mahina, ngunit malinaw na malinaw, dati po akong miyembro ng Intelligence Security Group ng Philippine Army. Katatapos ko lang ng serbisyo sa Mindanao noong nakaraang buwan. Natahimik ang buong istasyon. Para namang naubusan ng dugo si Sonny. Napapikit sandali si Captain Reyes. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganoon katindi at kapresko ang aura ng binatang ito. Matapos ang maikling pag-uusap, pinayagan din ng hepe si Art na pumasok sa silid investigasyon. Siyempre, may mahigpit na pagbabantay dahil alam nila ang kakayahan ng mga taong may ganitong karanasan. Pumasok si Art, isinara ang pinto. Nakaupo si Sonny, nanginginig ang buong katawan na parang dahon. Nakatayo lamang si Art sa harap niya, hindi sumisigaw, hindi nagwawala, hindi naninira ng gamit. Sa halip, nagsalita siya ng mahina, na may tonong mas nakakatakot para kay Sonny kaysa kung sinigawan siya. Ikaw ang sumipa sa lola ko. Humikbi si Sonny. Hindi. Hindi ko po sinasadya. Makulit po kasi siya. Stress po ako. Pinutol siya ni Art ng napakakalmado. Pinanood ko ng mabuti ang video kanina. Sinipa mo muna ang bayong niya. Pagkatapos, tumama ang paa mo sa tuhod niya. Dahil doon, natumba siya at nabagok ang ulo niya. Yumuko si Sonny, hirap magsalita. Nagkamali. Nagkamali po ako. Lumapit ng bahagya si Art, ngunit nanatiling malumanay ang kanyang boses. Alam mo ba kung sino ang lola ko? Umiling si Sonny. Nagpatuloy si Art, ang lola ko ay isang simpleng tao. Hindi mayaman, walang kapangyarihan, hindi marunong lumaban, hindi kayang tumakbo ng mabilis. Siya ay isang matandang babae na araw-araw nagtitinda ng gulay para lang may makain. Nagsimulang umiyak ng malakas si Sonny. Patawarin niyo po ako. Nakikiusap po ako. Itinaas ni Art ang isang daliri. Ang paghingi mo ng tawad sa akin ay walang silbi. Itinaas ni Sonny ang kanyang mukha, puno ng pagkalito at takot. Sinabi ni Art na may mas malamig na tono, hindi sa akin ka dapat humingi ng tawad. Pero paano po? Natatakot po ako sa mga tao. Lumapit si Art, tumatagos ang kanyang tingin. Kailangan mong humingi ng tawad sa harap mismo ng lola ko. Nakayuko. At aayusin mo ang lahat ng pinsalang ginawa mo. Nanahimik si Sonny. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at kaunting ginhawa. Nagpatuloy si Art. Kung nagkaroon ka ng lakas ng loob na sipain ang isang lola, dapat magkaroon ka rin ng lakas ng loob na managot. Mahabang katahimikan. Sa wakas, tumango ng paulit-ulit si Sonny. Opo, gagawin ko po. Sasama po ako, sir. Tumayo ng tuwid si Art. Sige, pupunta tayo sa health center ngayon na.
Inilabas si Sonny mula sa silid na may kasamang bantay. Ngunit ngayon, naglalakad siya hindi bilang isang pulis, kundi bilang isang taong kailangang managot sa kanyang ginawa. Sa labas ng istasyon, nagsimula ng magtipon ang mga residente. Matatalim ang kanilang mga tingin. May gustong lumapit at murahin siya, ngunit napigilan ang presensya ng mga opisyal. Naglalakad si Art sa unahan, si Sonny sa likuran niya. Ang mga mata ng mga tao ay parang mga tinik na tumutusok. Si Aling Rina na nagkataong dumaan ay agad sumigaw, ayan yung pulis na nanakit kay Inay PD kanina. Nagsimulang magsigawan ang mga tao. Ikulong yan. Ang sama-sama niya. Walang hiya. Ngunit huminto si Art at tiningnan ang mga tao. Isang tingin lang, walang salita. Ngunit sapat na iyon upang mapatahimik ang karamihan. Hindi si Art ang tipo ng tao na gumagawa ng gulo. Hindi siya dumating para gumanti gamit ang dahas. Dumating siya para maghatid ng katarungan sa isang sibilisadong paraan. Sumunod na rin ang mga residente sa grupo, tinitiyak na hindi matatabunan ang kaso. Sa harap ng silid sa health center, mas tahimik ang paligid. Amoy ng gamot ang sumalubong kay Art pagpasok niya. Agad siyang nakilala ng nurse. Ah, kayo po si Sir Art. Nasa loob po si Lola Elpidia. Stable na po ang kondisyon niya, pero kailangan niya ng kumpletong pahinga. Tumango si Art. Salamat, miss. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sonny na ngayon ay tila lumiit sa loob ng kanyang uniforme. Pumasok ka, mahinang sabi ni Art, pero tandaan mo, magsalita ka ng marahan. Nahihilo pa si Lola. Lumunok si Sonny, nanginginig ang mga binti ng buksan ang pinto. Nakita niya ang katawan ni Lola PD na nakahiga, may benda sa sentido. Nakapikit ang mga mata. Maputla ang mukha. Agad na tumulo ang luha ni Sonny. Lumapit siya, nangangatog ang tuhod. Hanggang sa tuluyan na siyang lumuhod sa gilid ng kama. Basag ang boses ni Sonny. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Nagdilim po ang paningin ko. Pinagsisisihan ko po. Sobra. Nakatayo si Art sa likuran niya, tahimik ngunit alerto. Biglang iminulat ni Lola PD ang kanyang mga mata at sa napakahinang boses, sinabi niya, Iho, huwag ka nang umiyak. Pinapatawad na kita. Huwag ka na lang sanang mananakit ng ibang tao ulit. Bumuhos ang luha ni Sonny. Napapikit si Art. Halos manginig ang kanyang boses nang sabihin niya sa unang pagkakataon, Lola, nakauwi na po si Art. Nandito na po ako. Umiti ng bahagya si Lola PD. Salamat sa Diyos. Nakauwi ka rin, Apo. At muling natahimik ang silid. Ngunit isang mainit na katahimikan, hindi tulad ng unos kanina. Ang sitwasyon sa loob ng silid ay mas payapa na kumpara kanina. Ngunit sa labas, lalong nag-aalab ang sitwasyon. Ang video ni Sonny na nakaluhod at humihingi ng tawad kay Lola PD ay lihim na kinunan ng isang residente na sumunod sa kanila mula sa istasyon. At sa loob lamang ng 20 minuto, ang video na iyon ay naging mas viral pa kaysa sa inaasahan. 2 video ngayon ang kumakalat sa internet. Ang una, kung saan sinisipa ni Sonny ang bayong ni Lola PD hanggang sa matumba ito at magdugo. Ang pangalawa, kung saan nakaluhod si Sonny sa tabi ng kama, umiiyak at humihingi ng tawad. Ang paghahambing sa 2 video ay nagpasabog sa galit ng publiko sa social media. Aroganteng pulis na naman, pati matanda tinira. Buti na lang dumating ang apo, kung hindi baka tinakpan na ang kaso. Saludo ako sa apo ni Lola. Iba ang dating. Nung nasa health center na, naging kuting yung pulis. Biglang lumitaw ang pangalang Arturo de la Cruz bilang isang trending topic. Ang mga residenteng nakasaksi mismo sa pangyayari ay nagsimula ng magbigay ng testimonya sa mga comment section. At nang gabing iyon, nagsimula nang dumating ang mga lokal na mamamahayag sa istasyon ng pulis at sa health center. Si Captain Reyes ay hindi na malaman ang gagawin. Kailanman ay hindi naging sentro ng pambansang atensyon ang kanyang maliit na istasyon. Kailangan nating ayusin ito agad. Huwag na nating hintayin na bumaba pa ang provincial office, balisang sabi niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit huli na ang lahat.
Bandang alas 8 ng gabi, habang binabantayan ni Art ang natutulog niyang lola, tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero, ngunit halatang hindi ordinaryo. Sinagot ito ni Art. "Hello?" Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. "Ito po ba si Amy T. Arturo de la Cruz?" "Ako nga po. Mula ako sa Rizal Provincial Police Office. Gusto ka naming makausap ngayong gabi. May ilang bagay na kailangan nating pag-usapan tungkol sa insidenteng kinasangkutan ng miyembro namin." Tiningnan ni Art ang kanyang lola sandali bago sumagot, "Pupunta ako." Kalmado ang kanyang boses, ngunit kahit ang mga nurse na nakarinig ay kinilabutan. Bago siya umalis, inayos niya ang kumot ni Lola PD. Pagkatapos ay sinabi niya sa nagbabantay, "Pakibantayan po si Lola. Kung may kailangan, tawagan niyo lang po ako." Tumango ng may paggalang ang nurse. Labis nilang hinangaan ang kilos ni Art sa buong araw. Lumabas si Art. Sa pasilyo, sinubukan siyang harangin ng mga reporter. "Sir Art, pwede po bang may interview?" "Sir Art, kayo po ba talaga ang apo ng biktima?" "Sir, ano po ang nararamdaman ninyo?" Itinaas ni Art ang kanyang kamay. "Paumanhin, kailangan kong pumunta sa provincial office. Ayaw ko nang lumaki pa ang gulong ito." Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa mga reporter. Naglakad si Art palabas ng health center nang may matatag na mga hakbang. Pagdating niya sa provincial headquarters, agad siyang dinala sa isang espesyal na silid. Ilang matataas na opisyal ng pulisya ang nandoon, kabilang na ang Deputy Provincial Director. Seryoso ang kanilang mga mukha, ngunit may bakas ng respeto para kay Art. De la Cruz, simula ng Deputy Director. "Una sa lahat, humihingi kami ng paumanhin sa ginawa ng aming tauhan na lubhang hindi katanggap-tanggap." Bahagyang tumango si Art. "Narinig ko na po yan mula sa kanya. Pero ang gusto kong malaman ay kung ano ang susunod na hakbang mula sa inyong institusyon." Magalang ang tono ni Art, ngunit may bigat. Ang sangkot na pulis ay tinanggal na sa field duty at sasailalim sa investigasyon para sa disciplinary action at code of ethics, paliwanag ng opisyal. Tiningnan siya ni Art ng diretso sa mata. "At ang kasong kriminal?" Nanigas ang lahat sa silid. Nagpatuloy si Art sa mahinang boses, dahil ang paninipa sa isang matanda hanggang sa magdugo ay hindi maaaring matapos lang sa usapang pandisiplina. "Gusto ko ng tamang proseso ng batas." Sinubukan magsalita ng isang batang opisyal. "Pero, Sir Art, karaniwan po kung nagkaayos na ang pamilya." Pinutol siya ni Art, mababa ngunit matatag ang boses. "Sino po ang nagsabing nagkaayos na kami?" Katahimikan. Sa huli, sinabi ng Deputy Director, "Sige, ipoproseso namin ang kasong kriminal. Karapatan niyo yan." Tumango si Art. Ngunit lumapit ng bahagya ang opisyal. "Ngayon, kami naman ang may itatanong, De la Cruz, tungkol sa inyo." Nanatiling tahimik si Art, handang makinig. "May mga ulat mula sa komunidad na pamilyar kayo sa mga teknik ng emotion control, situational observation, at advanced psychological approach. May ilang nagsasabing dati kayong intelligence operative." Hindi ito itinanggi ni Art. Sinabi niya lamang, "Nagsilbi po ako noon, pero hindi ko maaaring ibunyag ang buong detalye ng aking serbisyo." Umiti ng pilit ang opisyal. "Hindi namin hinihingi ang detalye. Ngunit alam namin na ang isang taong tulad ninyo ay hindi dumating para lang magwala. Dumating kayo para ipatupad ang isang bagay." Tiningnan ni Art ang opisyal at sumagot sa isang pangungusap, "Gusto ko lang pong protektahan ang lola ko." At muling natahimik ang silid. Samantala, sa labas ng headquarters, lalong lumalaki ang apoy. Sa harap ng kampo, dose-dosenang residente at reporter na ang nagtipon. Nagsimula nang makita ang mga placard. "Katarungan para kay Lola PD. Itigil ang abuso ng pulis." Nag-live broadcast na ang mga reporter. Nagsimula nang mag-espekula ang marami tungkol sa pagkatao ni Art. "Parang scout ranger yan," iba ang tindig. Tahimik pero lahat napapasunod niya. Ang mga espekulasyong ito ay umabot na sa tenga ng regional director. Nang papalabas na si Art sa silid, nakatanggap ng tawag ang Deputy Director.
Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at nagbago ang kanyang mukha. Sandali lang po, Jimmy. De la Cruz. Sinagot niya ang tawag. Opo, sir. Tama po. Nandito pa si Amy C. De la Cruz. Sige po, sir. Sasabihin ko. Pagkatapos, tiningnan niya si Art. De la Cruz, pinapatawag po kayo ng Regional Director ng AT4 ay bukas ng umaga. Gusto niya kayong makausap ng personal. Natahimik si Art, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kapag ang Regional Director na ang kumilos, ang kasong ito ay nasa mas mataas ng antas. Pupunta ako, maikling sagot ni Art. Tumango ng may paggalang ang Deputy Director. Salamat, Jimmy. De la Cruz. Umaasa kaming magiging mas malinaw ang lahat sa pag-uusap bukas. Lumabas si Art mula sa silid. At sa paghakbang niya palabas ng opisina, sinalubong siya ng flash ng mga kamera. Sir Art, ano po ang napag-usapan sa loob? Totoo po bang intelligence operative kayo? Itutuloy niyo po ba ang kaso? Kamusta na po ang lola ninyo? Huminto si Art sandali. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. At isa lang ang sinabi niya. Gusto ko lang ng katarungan para sa lola ko. Pagkatapos ay lumakad siya palayo sa karamihan. Mas lalong umingay ang mga reporter. Mas lalong nag-alab ang komento ng publiko. At alam ng buong bayan na bukas, mayroong isang malaking pagpupulong na magaganap. Gabi na. Bumalik si Art sa health center. Mahimbing nang natutulog si Lola PD. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama, pinagmasdan ang mukha ng matandang nagpalaki sa kanya nang walang reklamo. Hinawakan niya ang kamay ni Lola PD. Nanginig ang kanyang boses ngunit siya lang ang nakarinig. Lola, pinapangako ko, matatapos din ito ng tama. Sa labas ng silid, pinapanood siya ng mga nurse at ilang residente mula sa bintana. Nagbulungan sila, napakabuting apo, pero ang aura niya parang veterano na sa laban. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam ng buong katotohanan. At ang sikretong iyon ay mabubunyag lamang kinabukasan sa kanyang pagharap sa Regional Director. Ilang araw ang lumipas. Isang opisyal na pahayag mula sa Philippine National Police ang inilabas. Inihayag nila na ang sangkot na pulis ay nahaharap sa matinding parusang administratibo na maaaring mauwi sa pagkatanggal sa serbisyo, bukod pa sa kasong kriminal na isinampa laban sa kanya. Gumaan ang loob ng publiko nang makitang seryoso ang institusyon sa paglilinis ng kanilang hanay. Si Art ay nanatili sa tanay. Hindi na siya bumalik sa dati niyang trabaho sa malayo. Bawat hapon, sinasamahan niya ang kanyang lola na uminom ng tsaa sa kanilang maliit na beranda. Si Lola PD ay bumalik na rin sa pagtitinda sa palengke, hindi na muling natakot. Ang insidenteng iyon ay naging isang paalala sa buong bayan na ang kapangyarihan na walang malasakit ay nakakasugat, na ang tapang ng isang apo na nagpoprotekta sa kanyang lola ay kayang yugyugin ang sistema, at na ang batas, kapag ipinatupad ng tama, ay nagbabalik ng tiwala ng mamamayan. Sa huli, ang nagpa-viral sa kwentong iyon ay hindi lamang ang maling gawain ng isang pulis, kundi ang simpleng pagmamahala ng isang lola at ng kanyang apo na handang lumaban para protektahan ang isa't isa. At sa bayang iyon, sa tuwing makikita ng mga tao si Lola PD na